Nagagalit ka ba pag nagko-concert ang anak mo sa pampublikong lugar? O baka naman ikaw yung tipong, ang sakit sa tenga, tumigil ka na, kahit hindi na tumitigil ang baby shark sa bahay niyo. O baka naman, tinatanong mo na ang sarili mo, confidence ba yan? O kawalan lang ng disiplina sa quiet time ng ibang tao? Dito po guys sa stage na to, ang bawat kanto ay stage at ang bawat hawak ng supply o remote ay microphone ng anak mo. Wala silang off switch. Kahit nasa simbahan, nasa mall, o nasa gitna ng seryosong usapan, biglang magko-concert ang anak mo ng napakalakas. Panoorin mo ganda ulit itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies and daddies. Welcome nga po pala guys sa day 17 ng serye natin. Anyari, David News. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang topic ng the professional performer. Marami magulang na agad ang nahihiya at pinapatahimik ang anak nila pag kumakanta sa public. Pero pakinggan po natin to guys. Ang batang bida-bida sa pagkanta ay nagpapakita ng mataas na self-confidence at emotional expression. Ang tanong, dapat ba nating pigilan ang talent nila para lang hindi tayo maistorbo o dapat nating ipagmalaki na hindi sila takot ng attention seeking? Ikaw ba yung magulang na tipong sige lang, kanta lang o yung tipong uupo ka nga at tumahimik kung ayaw mo mapalo? Ang tanong, totoo bang walang batang maingay? May mga magulang lang na hindi matanggap ang na ang childhood ay hindi isang library. Sabi mo kanina na, pagod ka na. Pero bakit ngayon pang world tour na kaagad yung boses-an mo sa loob ng grocery? Ito po guys, ang mga paraan para masuportahan natin ang star quality ng anak natin nang hindi ka nababan sa mga public places na yan. Una, the stage versus library lesson. Turuan natin sila ng volume control. Ipaliwanag po natin na may mga lugar na pwedeng mag-concert tulad ng park o sala. O yung mga lugar na kailangang whisper mode lang tulad ng simbahan at ospital. Pangalawa, be the best fan. Pag nasa bahay, bigyan siya ng attention guys. Minsan kumakanta sila ng kumakanta sa public dahil yun lang ang paraan para mapansin mo sila. Kung sa bahay pa lang, audience ka na, hindi na nila kailangan mag-ingay ng sobra sa labas. Pangatlo, record and playback. Kung di na talaga tumitigil, i-video mo na. Pagkatapos ipapanood mo sa kanya. Maraming bata ang tumatahimik pag nakikita nila ang sarili nila o kaya naman mas lalo sila mag-e-effort na improve ang performance nila sa tamang oras pag ginawa mo yan. Kaya guys ang boses ng bata hindi po yan ingay. Yan po ay music ng kanilang paglaki. Ang confidence po na nabubuo nila ngayon ang magdadala sa kanila sa malalaking entablado paglaki nila. O diba? Huwag natin patayin ang apoy na yan guys dahil lang sa hiya natin sa ibang tao. Gabayan lang natin sila kung kailan ang tamang showtime at kailan dapat tumahimik. Abangan nyo po bukas guys sa day 260 natin dahil pag-uusapan naman natin ang the professional doctor bukas. Yung tipong lahat ng sugat mo o kahit yung kunwaring sakit ng ulo ng daddy, gagamutin niya ng kiss at imaginary medicine. Kita-kits tayo bukas. Di ko mamit daddy, naniniwala ka ba na dapat patahimikin ang anak pag kumakanta sa public o hayaan lang silang mag-shine? I-comment mo naman ang paboritong kanta nila na paulit-ulit nilang kinakanta sa public.